Nagsisimula ang kabanata sa isang gabi. Ang tanging nakikita niya sa lugar na iyon ay ang kamatayan. Pagtingin niya sa paligid, nagtataka siya kung bakit kailangan ang ganitong kalaking pagdanak ng dugo. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinilip ang patay na katawan ni Sahyong Jangmon, na brutal na pinatay. Pagkatapos ay tumingin siya kay SAE, na naputol sa dalawang hati. Ang katawan ni Sahol ay pinutol din sa maraming piraso. Nang mapagtanto na ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay patay na, nanggigigil ang kanyang mga ngipin sa kalungkutan at galit. Siya mismo ay nawalan ng braso at isang espada ang tumusok sa kanyang dibdib. Naalala niya na higit sa 20 iba't ibang sects, kabilang ang 10 dakilang sects, ang pinakahuling unit ng militar na binubuo ng mga elite. Sa mga elite, ang kanilang sagupaan sa Chanma ay nagresulta lamang sa isang kumpletong pagkalipol. Pero iniisip niya kung kaninong kasalanan ito. Tinatanong niya ang sarili, kung dahil ba iyon sa lalaking nakaupo sa bundok ng mga bangkay na nasa harapan niya. Siya ang demonyong ipinadala mula sa himpapawid, mula sa demonyong grupo na ginawang dugo ang buong mundo at ang pinuno ng Heavenly Demon Sect, Chanma. Sinabi ni Chanma na ang lahat ng ito ay kapos-palad para sa disipulo ng Mount Wasek. Nang makita siyang nagsasalita, napakunot ang noo ni Chung Mayong at bumangon sa lupa. Ngunit siya ay nasugatan ng husto, at dahil sa paggalaw na ito, umuubo siya ng dugo. Sinabi ni Chanma na kung nakaalis lang siya dito ng buhay, maaari niyang ipagmalaki ang kaluwalhatian ng pagpatay sa kanya sa buong buhay niya, ngunit tila hanggang dito na lang sila, nanginginig. Sinabihan siya ni Chung Mayong na tumahimik. Nagpatuloy si Chanma at sinabing mayroon siyang lahat ng karapatan na ipagmalaki ang kanyang sarili, kahit na siya ay may tulong mula sa maraming tao. Ang kanyang sword sa kalaunan ay umabot sa katawan ni Chanma. Sinabi niya na sa kanyang pangalan ng Chanma, kinikilala niya ang kanyang swordsmanship. Naiirita na ngayon si Chung Mayong sa kanyang boses, at hinawakan niya ang hawakan ng espada na tumutusok sa kanyang katawan para bunutin ito. Sinabi ni Chanma na kinikilala niya ang Mount Wasek swordsmanship bilang ang pinakadakila sa mundo. Hinugot ito ni Chung Mayong at tumakbo patungo kay Chanma. Sinabihan siyang isara ang kanyang bibig, nang makita ang kanyang mga galaw, sinabi ni Chanma na ito ay isang kahihiyan. Kung bibigyan pa siya ng isang araw, talagang naging lalaki na siya na angkop sa pangalan ni Chanma, ngunit ito rin ang kanyang kapalaran. Napagtatanto na siya ay papatayin, sinabi ni Chanma sa disipulo ng bundok na siya ay sekta na tandaan na hindi ito ang katapusan. Sinabi niya na ang mga demonyo ay babalik, at kapag nangyari iyon, ang mundo ay sakupin ng mga demonyo. Walang makakapigil sa kanila. Patuloy na sumusulong si Chung Mayong at pinutol niya ang ulo ni Chanma sa itaas ng kanyang balikat gamit ang isang hiwa ng kanyang espada. Bumaba ang ulo niya sa katawan. Tapos na ang digmaan sa wakas. Ang araw ay sumisikat sa kalangitan at isang hindi maiiwasang kamatayan ay papalapit na. Si Chung Mayong, habang nakatayo, ibinaling niya ang kanyang ulo at iniisip kung ano ang mangyayari sa Mount Wasek. Ngayon, ang bawat miyembro ng Mount Wasek ay nawalan ng buhay. Sa lugar na ito, binawian din ng buhay ang mga tagasunod ng mga miyembro ng Mount Wasek. Ang natitira na lang ay ang mga batang walang kapangyarihan. Iniisip niya kung talagang makabuluhan ang lahat ng pagdanak ng dugo na dulot ng Mount Wasek. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung hindi ba niya nailigtas ang kahit isang buhay, kung siya ay mas nakatuon sa pagsasanay. Ngunit ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Ngayon, nahulog siya roon at hinihintay ang kanyang kamatayan, iniisip na ang isang pamumulaklak ng plum blossom ay dapat na magwakas sa isang punto. Ito ang katapusan ng ika-13 disipulo ng dakilang Mount Wasek, si Chung Mayong, na isa sa 3 pinakadakilang swordsman ever after na pumatay kay Chanma, na nagdulot ng pagkawasak at kaguluhan sa mundo. Huminga si Chung Mayong ng kanyang huling hininga sa tuktok ng punong tanggapan na bundok ng Heavenly Demon Sect. Ang kanyang buhay ay kumislap sa kanyang mga mata bago siya namatay. Ang maikling anekdota na ito ay ang tanging pamana na kanyang naiwan sa mundong ito. Nang ipanganak siya, naiwan siya sa pintuan ng dakilang Mount Wasek. Natagpuan siya roon ng 2 lalaki mula sa sekta at binuhat siya. Sa kanyang paglaki, binigyan siya ng tamang pagsasanay, kasama ang iba pang mga mag-aaral. Pinagalitan siya noon ng kanyang guro dahil magulo siya. Sinasabi niya noon sa kanya na siya ay isang aesthetic practitioner bago ang isang martial artist, at tiyak na alam niya ang kapangyarihan ng walang etika.
Maaari lamang ituring bilang karahasan. Ngunit hindi pinakinggan ni Zhang Myung ang kanyang mga salita. Nasusuka siya. Kahit na siya ay isang disipulo ng Mount Hua Sect, hindi niya ganap na masunod ang mga turo ng sect. Siya ay nakakakuha ng hindi nararapat na atensyon dahil sa kanyang mga talento, ngunit sa katunayan, siya ay isang baguhan lamang sa Mount Hua Sect. Sa kanyang huling hininga, nagsisisi siya kung bakit hindi niya napagtanto noon na ang lahat ng mayroon siya ay nagmula sa Mount Hua Sect. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Sahyong Jangmun sa kanyang panaginip at tinanong siya kung nagsisisi siya ngayon. Sumasagot siya ng oo. Pinagsisisihan niya ang kanyang nakaraan. Kung siya ay mas dedikado sa pagsunod sa mga turo mula sa Mount Hua Sect, at kung siya ay maaaring maging mas malakas kaysa sa kanya, maaari niyang baguhin ang pagtatapos ng kakilakilabot na trahedyang ito. Nakangiti, sinabi sa kanya ni Sahyong Jangmun na hindi na kailangang magsisi. Tinitiyak niya sa kanya na magpapatuloy ang Mount Hua Sect. Ano man ang mangyari, palaging may Mount Hua Sect. Lumipat ang kwento sa ibang eksena. May tumama sa ulo ni Chung Mayong gamit ang tungkod. Napakalakas ng sigaw niya na naririnig sa labas ng kubo na iyon. Nakita niya ang isang batang lalaki na nakatayo sa harap ng kanyang mga mata at nagtataka kung hindi siya patay. Nakakapagtaka, naging bata na naman si Chung Mayong. Pinagalitan siya ni Chung Mayong at sinabing marami siyang ginagawang sleep talk. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ay nagpunta na upang Alamos at tinanong siya kung ano ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na matulog ng huli na may bukol na ulo. Nagtataka si Chong Myung kung ano ang nangyayari dito at bakit siya pinagbabantaan ng baston ng lalaking iyon. Tinawag niya ang batang iyon at sinabi sa kanya na hindi pa rin niya naiintindihan kung ano ang nangyayari dito, ngunit dapat niyang ilagay muna ang bagay na iyon. Iniisip ng isa pang lalaki ang casual na tono ni Chung Mayong bilang kanyang insulto. Nagsisimula siyang tumawa ng malakas. Iniisip ni Chung Mayong na wala itong saysay sa puntong ito. Sa tingin niya ay isa pa rin siyang Chung Mayong sa Plum Blossom Sword Saints. Siya ay isang tao kahit na ang pinuno ng Beggars Union ay tinatrato ng may paggalang. At gayon pa man ay hindi siya sineseryoso ng batang ito. Natatawa pa rin, itinaas ng lalaking iyon ang kanyang tungkod para hampasin muli at sinabing patay na siya sa kanya ngayon. Nagpa siya si Chung Mayong na turuan siya ng leksyon. Haharanggan muna niya ang mabagal na pag-indayog gamit ang kanyang kamay, ngunit pagkatapos ay nabigla siya nang mapagtantong maikli ang kanyang kamay. Nagtataka siya kung bakit kaya hindi niya maharangan ang pag-atake kung ito ay maikli. Kapag siya ay abala sa pag-iisip, ang taong iyon ay naghahadyas ng isa pang hampas sa kanyang ulo. Patuloy niya itong inaabuso sa salita at pisikal, na tinatanong kung hindi pa rin ba niya naiintindihan. Sabi niya, kung ganoon, sisiguraduhin niyang lubos na mauunawaan ni Chung Mayong. Siya ay nagpatuloy at nagsasabing, may isang antas kung saan ang isang tao ay maaaring mawalan ng pag-iisip, kaya ang isang mahusay na palo ay tatama sa kanya ng tama. Pagkatapos ay sumilip ang isa pang bata sa kubo, ngunit pagkatapos makita ang eksena, nagpa siya siyang umalis at bumalik mamaya. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo si Chung Mayong sa pampang ng batis at nililinis ang kanyang mga sugat. Isinusumpa niya ang taong iyon at sinabing hindi siya nabugbog ng ganito kalala, kahit nasa bundok na itinakda sa kanya. Napagdesisyonan niya na kahit para sa kapakanan ng brat na iyon, sisiguraduhin niyang aalagaan ang mga pulubi ng unyon ng pulubi. Ngunit pagkatapos ay nakalimutan niya iyon at nagsimulang magtaka kung sino ang bata. Nakikita niya mula sa refleksyon ng tubig. Hinailan niya ang kanyang mukha at nagtataka kung ano ang nangyayari, at kung ito ba ang reincarnation na binanggit sa Budismo. Kapag siya ay abala sa pag-iisip, isa pang bata ang darating para tingnan siya. Lumapit ito sa kanya mula sa likuran. Si Chung Mayong, tumitingin sa kanya at sinabing siya ang parehong lalaki na nakita niya noong siya ay binubugbog. Tinatanong ng batang iyon si Chung Mayong kung ayos lang siya. Sinabi niya sa kanya na si Wang Cho. Ganyan naman si Guy na nambugbog sa kanya pero nag-abroad siya ngayon. Tumayo si Chung Mayong at sinabing gusto niyang tanungin siya ng dalawang bagay. Nagtataka ang batang iyon kung paano siya kumilos. Tinanong siya ni Chung Mayong kung siya ay pulubi. Sagot ng bata na medyo halata kung titingnan niya ang suot niya. Napahawak si Chung Mayong sa kanyang ulo sa pagkabalisa at nagtanong kung paano siya magiging pulubi. Ngunit pagkatapos ay bumantong hininga siya, sinasabing nakuha niya ang diwa nito at tinanong siya ng pangalawang tanong,
kung alam niya kung sino si Changma. Ang ibang bata ay tumitingin sa kanya na may kakaibang tingin at sinabing naisip niya na si Chung Mayong ay kumikilos ng normal para sa isang taong nabugbog ng masama, ngunit mukhang mali siya. Tapos nag-reply siya na kilala niya kung sino si Chienma. Sabi niya, si Chienma ang pinuno ng Heavenly Demon Sect na namatay 100 taon na ang nakakaraan. Nabigla, kinumpirma ni Chung Mayong, nagtatanong kung sinabi niya 100 taon na ang nakakaraan. Hinawakan niya ang isa pang bata at tinanong siya kung totoo ang sinasabi niya. Natakot ang bata na sumagot na ang pagsisinungaling sa kanya ay hindi makikinabang sa kanya sa anumang paraan. Iniwan ni Chung Mayong ang kanyang kwelyo at iniisip na ang lahat ng ito ay nakakabaliw, walang pag-asa. Tinanong niya kung hindi nila siya maaaring hayaang muling magkatawang tao sa oras pagkatapos na siya ay namatay. Ito ay halos naiwan siyang mag-isa sa mundong ito. Napahawak siya sa kanyang ulo at iniisip kung paano maaaring magkamali ang mga pangyayari. Nang makita siyang stressed, tinanong siya ng isa pang bata kung ayos lang siya. Tinanong siya ni Chung Mayong kung ano ang nangyari sa Mount Wasek. Nagulat, nagtatanong ang bata kung ano ang Mount Wasek. Ngayon, ito ang totoong shock para kay Chung Mayong, at tinanong niya ang bata kung hindi siya pulubi. Sagot niya na kagaya niya si Chung Mayong. Sinabi ni Chung Mayong na nangangahulugan ito na bahagi siya ng unyon ng mga pulubi. Ngunit hindi niya kilala ang Mount Wasek, isa sa 10 pinakadakilang sects, tulad ng Beggars Union, at nagtanong kung alam niya kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Gulat na tanong ng bata sa kanya kung anong kalokohan ang kanyang binubulales. Sinabi niya na ang dakilang 10 sects ay Shaolin Temple, the Wudang Sect, Kungtong Sect, Kingshet the Lotus Order, Southern Island Sect, Kanglu Sect, Beggars Union at Southern Edge Sect. Walang bagay na tinatawag na Mount Wasek sa 10 dakilang sekta. Chung Mayong si Jared. Hindi siya makapaniwala na ang Mount Wasek ay hindi bahagi ng 10 dakilang sekta. Ito ay isang mahirap na tableta na lunukan para sa kanya. Hinawakan muli ni Chung Mayong ang bata, niyugyug ito ng mabuti, at tinanong kung naging isa na sa 10 dakilang sekta ang mga island bumpkin ng Southern Island Sect. Ngunit natatandaan niyang hindi ito isang mahalagang tanong na dapat itanong. Tinanong niya siya kung ang Mount Wasek ay hindi na bahagi ng 10 dakilang sekta. Matapos maglagay ng kaunting stress sa kanyang isipan, sinabi ng bata na narinig niya na may ganoong sekta sa mapa ng lalawigan ng Shaanxi. Namangha si Chung Mayong sa narinig. Tinanong niya ang bata kung may alam ba siya tungkol sa lalawigan ng Shaanxi. Sumagot siya na hindi siya sigurado tungkol sa pagiging bahagi nila ng 10 dakilang sekta, ngunit sa pagkakaalam niya, bumagsak na ang Mount Wasek. Hindi makapaniwala si Chung Mayong na posible ito. Nagtataka siya kung paano posibleng bumagsak ang sekta na isa sa 3 pinakakilalang sekta sa mundo, kasama ang templo ng Shannon at ang tapat na pamilya sa hilagang bahagi. Iniwan ni Chung Mayong ang kwelyo ng lalaki at natamba ito sa kanyang likuran. Tumanggi siyang paniwalaan iyon, at kailangang suriin sa sarili niyang mga mata. Nagpasya siyang tumungo sa bundok Hua. Sinabi ng ibang bata na hindi niya gagawin ito kung siya. Sinabi niya sa kanya na kung ayaw niyang mabugbog muli, magmakaawa na lang siya. Sinabihan siya ni Chung Mayong na tumahimik at sinabing magtatanong pa siya sa kanya, at dapat niyang sagutin ang mga ito. Tinuro niya ang kanyang sarili at nagtanong, ano ang pangalan nitong katawan ng kanyang pagtayo. Tinanong ng bata kung bakit magkakaroon ng pangalan ang isang pulubi. Tinatawag lang nila kung ano ang gusto nila. Tinatawag nila siyang Chosam. Sang-ayon si Chung Mayong na parang pulubi itong pangalan. Susunod, nagtanong siya tungkol sa kanyang edad bilang sa pamamagitan ng paghusga mula sa balat, ang taong ito ay dapat na mga 15 taong gulang. Ang isa pang bata ay nagtanong kung bakit malalaman ng isang pulubi ang kanilang edad. Sinabi ni Chung Mayong na ayos lang kung hindi niya alam. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa kanyang pangalan at ang mga lalaking bumugbog sa kanya. Tinanong siya ng bata kung talagang wala siyang naaalala. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Kuchil at ang bumugbog sa kanya ay Kupal, ngunit ang tawag sa kanya ay Wang Cho. Chung Mayong na nagproseso ng impormasyon, pagkatapos ay hiniling niya kay Kuchil na makinig sa kanya ng mabuti, at sinabi sa kanya na siya ay binabayaran ng 2 beses, at nagbabalik siya ng sama ng loob ng 10 ulit. Sinabi niya sa kanya na alalahanin ang pangalang Chung Mayong ng Mount Wasek. Sa susunod na pagkikita nila, ibabalik niya ang pabor ngayon. After that,
Aalis na siya. Pagkaraan ng 1 minuto, babalik siya sa kutsel at tinanong siya kung saang direksyon ang Mount Hua ng lalawigan ng Shaanxi. Napagtanto ng bata na si Chung Mayong ay isang walang pag-asa na kaso. Patuloy na tumatakbo si Chung Mayong sa direksyong sinabi sa kanya ng bata. Iniisip niya na kahit sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya sumakay ng isang mabagal na bagay tulad ng isang kabayo, ngunit siya ay mamamatay. Ngayon, habang siya ay humihinga, siya ay bumagsak sa lupa sa kanyang mukha. Napagtanto niya na hindi fit ang katawan niya. Kaya naman pagod na siya. Matapos ang ilang minutong pagtakbo, hindi siya makapaniwala na kailangan niyang makarating sa probinsya ng Shaanxi dala ang kanyang katawan. Walang paraan na posible. Malamang na mahimatay siya at mamatay sa daan papunta doon. Habang nakahiga, iniisip niya kung paano siya makakarating sa Shaanxi province. Alam niya ang sagot. Dito pumapasok ang mga panloloko ng dakilang Chung Mayong. Itinaas niya ang kanyang ulo na tumatawa, at sinabing kailangan lang niyang sanayin ang kanyang sarili sa martial arts, motivated. Iniisip niya na ang iba ay malamang na hindi napagtanto kung gaano kahanga-hanga ang pagkakataong ito. Maging ang mga umabot sa rurok ng kanilang martial arts skill ay nanghihinayang. Nanghihinayang sila na noong bata pa sila, dapat ay mas nakatutok sila sa fundamentals. Nanghihinayang din sila na noong kinulit sila ng kanilang sahyong na mag-training dapat ay nagpanggap man lang sila, at hindi sila dapat nahuli na umiinom ng alak doon. Tumakbo si Sahyong papunta sa kakahuyan. Sa tingin niya ay magagawa niya itong muli. Una, kailangan niyang makahanap ng isang lugar kung saan maiiwasan niya ang pakikipag-ugnay sa pisikal na mundo. Pagkatapos maghanap, nakita niya ang pinakamagandang lugar sa loob ng kakahuyan. Nakaupo siya sa ilalim ng isang puno at iniisip kung ano ang dapat niyang unang matutunan. Mayroon siyang hindi mabilang na mga teorya ng advanced na martial arts techniques na nakaimbak sa kanyang ulo. Ang bawat martial arts technique at ang kasaysayan ng Mount Hua sect ay nasa tabi niya. Alam niya ang tonelada ng mga pamamaraan ng panloob na mga diskarte sa paglilinang ng chi. Kung hindi niya lilimitahan ang kanyang sarili sa mga techniques lang ng Mount Hua sect, ang halagang matututuhan niya ay madaling darami sa maraming teknik na una niyang matututunan ang equilibrium. Ang equilibrium ay isang teknik na itinatapon ng napakamura sa mga ilegal na tindahan sa kalye. Ang dahilan ni Jung sa pag-aaral ng murang ibinebentang teknik na ito ay hindi ito murang teknik. Isa ito sa mga baguhan na teknik ng Mount Hua sect. Ang lahat ng pumapasok sa sekta ay nagsisimula sa pag-aaral ng teknik na ito. Hindi nito maaaring mapataas ng malaki ang panloob na lakas ng chi, ngunit perpektong nililinis nito ang katawan. Sa madaling salita, ito ay isang fundamental technique. Hindi niya kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Kailangan lang niyang magtatag ng matibay na pundasyon para sa tore ng lakas ng kanyang panloob na katawan. Dito na magsisimula. Kailangan niyang tiyakin na tiyak na linisin ang enerhiya na hinihigop mula sa kanyang paligid. Halos tulad ng pag-aayos ng isang maliit na hindi pagkakapantay-pantay sa isang malaking tela, strand sa strand. Kailangan niyang ganap na linisin ang anumang maruming enerhiya, at kung tipunin niya ang nalinis na enerhiya sa dansin ng kanyang katawan, ito ang magiging pundasyon na magbubukas ng isang buong bagong mundo para sa kanya. Isang maliit ngunit matatag na enerhiya ay gamulong tulad ng isang snowball at sa huli ay naging avalanche na walang makakapigil. Natutuwa si Chung Mayong matapos itong matagumpay na natutunan, bumangon siya at iniisip kung tatakbo siya ngayon sa bundok Hua. Ngunit habang sinusubukan niyang tumakbo, napasubsob siya sa mukha niya na pagtanto niyang nagamit na niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang teknik, naaalala rin niya na hindi nakakatulong ang equilibrium kapag kailangan niyang gamitin kaagad ang kanyang katawan. Lumilitaw sa kanyang isipan ang kanyang sahyong at sinasabi sa kanya na minsan ay nakakalimutan na lang niyang gamitin ang kanyang utak. Pinipilit niyang iwaksi ang isiping iyon dahil naaasar ito sa kanya. Nagtataka siya kung paano siya makakarating sa Mount Hua sect sa bilis na ito sa palengke ng isang kalapit na bayan. 2 pulubi na. Bata ang tumakbo sa loob ng isang kalye at nakita ang isang bata, medyo may edad na pulubi na nagpapahinga doon. Ginigising nila siya sa pagtawag sa kanya ng kapatid. Tinanong siya ng lalaking iyon kung ano ang problema. Itinuro ng isa sa mga lalaki ang isang direksyon at sinabing mayroong isang baguhang pulubi doon na humaharang sa lahat ng kanilang namam-alamos na pera. Bata pa daw siya, at mukhang napakaliit niya, kaya lahat ay nagbibigay ng kanilang mga barya sa kanya.
Sinabi ng lalaki na kung ganoon ang kaso, kailangan nilang turuan siya ng leksyon. Natutuwa ang mga batang iyon na marinig iyon. Dinala nila siya sa batang iyon na nakaupo sa kalye at kumakain ng pagkain. Tinatawag siya ng lalaking iyon, Chung, ibinaling ang kanyang ulo at tinanong siya, na may laman ang bibig ng pagkain, kung siya ang pinag-uusapan niya. Galit na nagtatanong ang lalaki kung nakausap lang ba siya ng informal. Idinagdag niya na malamang na nawala siya sa kanyang isip sa murang edad, na nagpapakita ng higit na kahusayan at galit. Sinabi niya sa kanya na hindi niya alam kung kaninong pahintulot ang kailangan niyang mamalamos dito, ngunit dahil bata pa siya, hahayaan niya ang bata na hindi nasaktan, ngunit kung iiwan niya ang lahat ng mayroon siya at aalis dito. Nakatingin sa kanya si Chung Mayong ng diretsong mukha. Tapos tinignan niya yung pagkain na hawak niya. Tapos sabi niya wala talagang hiya yung mga yon, pati yung kinakain niya kinukuha. Gulat na gulat ang dalawang bata nang makita ang kanyang gawi. Habang nawawalan ng gana ang lalaki, tumayo si Chung Mayong, iniunat ang mga braso at nagpractice ng ilang suntok sa hangin. Sinabi niya na ang kanyang dantian ay hindi pa perpekto, ngunit hulaan niya na ito ay magagawa. Sinasabi niya sa kanila na nasanay na siya sa katawan na ito. Ito ay medyo nakakaabala, kaya lahat sila ay maaaring pumunta sa kanya ng sabay-sabay. Idinagdag niya na siya ay medyo mahina, kaya hindi niya matamaan ang mga ito ng napakalakas, at umaasa siyang hindi nila iniisip na bugbugin sila ng kaunti. Nanginginig sa galit ang lalaki matapos makita ang ugali nito. Inutusan niya ang dalawa na pumunta at patayin siya. Tumakbo sila papunta sa kanya. Binato siya ng suntok ng isa, ngunit nailagan ito ni Chung Mayong. Ngunit nag-counter-attack siya at naghagis ng suntok sa mukha ng pulubi. Ito ay tumama sa kanya ng husto, at siya ay itinapon. Sa galit, sumigaw siya na siya ang Plum Blossom Sword Saint ng dakilang Mount Wasek. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng mga pulubing iyon ay nakaupo sa kanilang mga tuhod sa harapan niya. Buti na lang nabugbog sila, at humingi sila ng paumanhin kay Chung Mayong sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na punong kumakain. Tinanong siya ni Chung Mayong kung bakit tinatawag nilang puno ang isang pulubi. Nagtanong ang lalaki kung dapat ba siyang tawaging punong pulubi. Tinanong siya ni Chung Mayong kung paano siya naglakas loob na tawagin siyang pulubi. Naguguluhan. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa kanyang mahinang pagpili ng mga salita pagkatapos kumain. Tinanong sila ni Chung Mayong kung alam ng sino man sa kanila ang pinakamabilis na paraan upang makarating sa lalawigan ng Shaanxi. Tumatawa. Sumagot ang lalaki na siya ay nagtatanong ng isang bagay na napakalinaw. Nagtatanong si Chung Mayong kung may alam ba siya. Ang sabi ng lalaki, bakit sila magiging pulubi kung alam nila ang mga bagay na iyon? Dagdag pa niya, hindi dapat tanungin ni Chung Mayong ang mga katulad nila, na tumatawa. Sumagot siya na tila siya ay tumatahol sa maling puno, nakita siyang tumawa, ang iba ay nagsimulang tumawa din. Hinawakan ni Chung Mayong ang lalaki sa kanyang kamiseta at sinabi sa kanya na sasabihin niya ito sakaling magkita silang muli. Sinabi niya na kung tatanungin niya siya kung alam niya ang tungkol sa isang bagay, mas mabuting magkaroon siya ng sagot para sa kanya kung ayaw niyang mamatay. Sinabi niya sa kanila na sumigaw kung naiintindihan nila siya. Narinig na ang tatlong iyon ay tumakas mula roon pagkatapos ng ilang araw sa Mount Wasek. Ang pinuno ng sect ay nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang silid. Tinawag siya ni Ban-in at humingi ng pahintulot na pumasok. Binigyan siya ng sect leader ng pahintulot. Binuksan ng Yunam ang pinto at sinabing hindi ito mahalaga, ngunit isang bata ang humihiling na makipagkita sa kanya. Nagulat ang sect leader nang marinig na si Chung Mayong iyon. Binati niya ang pinuno ng sect at sinabi na gusto niyang pumasok sa Mount Wasek. At dito na muna nagtatapos ang kabanatang ito, abangan ang susunod kung nais mo pa.